Hindi ko naman nilalahat, guys. Hindi ko nilalahat. Maraming mga Pilipinong mga maayos ang kaisipan, maayos ang desisyon sa buhay. Kaya lang, karamihan sa mga Pilipino natin na nadidinig ko, mga gago. Si Sara Duterte, i-interviewin mo mula nang maging Vice President, si Sara Duterte, i-interviewin mo, wala nang ginampanan sa Pilipinas yan kung hindi, pag in-interview yan, ang sasabihin, si Marcos, namumuliti ka. Panay galit sa mundo ang madidinig mo kay Sara Duterte. Kahit kailan mo interviewin yan, walang isasagot yan kung hindi, pamumulitika lang yan, pamumulitika. Walang ginawa yan si Marcos kung hindi mamulitika. Wala nang isinilbi sa Pilipinas yan kung hindi panay pagkritiko dyan sa administrasyon na yan. Panay galit, panay puot. Bilang Vice Presidente, hindi ba dapat katulong siya nag-aayos ng bansa natin? Wala siyang ginawa kung hindi pumunta sa iba't ibang bansa. Pupunta sa Daig, pupunta sa ganito. Para ipangalandakan na si Marcos, namumulitika, si Marcos, gago, si Marcos, adik, si Marcos. Wala nang ginawa. Matatapos ang termino niya kung hindi pintasan ang administrasyon. Yung ginastos natin, pinasusweldo natin kay Sara Duterte, walang kasilbi-silbi. Walang sinabi. Minsan in-interview yan kung ano masasabi sa West Philippines. Kasagot-sagot, no comment eh. Ano silbi niya bilang Vice President? Samantalang si Pangulong Bongbong, napipintasan ng sambayanang Pilipino, palpak na Pangulo, mahina, kung ano-ano ang pinupula nila sa Pangulo. Ni hindi man lang pumupukol ang Pangulo kontra sa kanila. Wala silang madidinig kay Pangulo na si Sara ganito, si Duterte ganito. Maayos na pagiging Pangulo pag in-interview mo si Pangulo. Kahit paano, pilit na gumaganap si Pangulong Marcos bilang Pangulo, ginagampanan niya na maiayos ang bansa. Bagamat kulang na kulang pa ang pagtingin natin. Makita mo yung makita mo ang porsyento kung sino ang mas mataas ang rate kay Sara Duterte kay Marcos. Abanti pa si Duterte, abanti pa si Sara. Abanti pa siya ng 14%. Ibig sabihin nun, ang gusto ng karamihang Pilipino, ang mamumulo kasing gago ni Sara Duterte. Yun ang gusto ng mga tao, yung walang gagawin kung hindi politika, naninira. Abe, walang mangyayari sa Pilipinas. Nagkakahetot-hetot na yung Pilipinas. Panay politika pa yung pinasweldo natin yan bilang Vice Presidente. Ilang milyon, daang milyon ang ginastos natin nga ang nilustay ni Sara Duterte. Daang milyon para sa kung saan sa mga lakad, kung saan para mamuliti ka. Buong termino ni Sara bilang Vice President, walang ginawa yan kung hindi mga panya. Pagkatapos, yung panagugustuhan ng tao. Mga Pilipino, sambayan Pilipino, mag-isip-isip naman kayo. Yan ba iboboto natin pagka naging Pangulo ng Pilipinas yan? Pinamigay niyan yung West Philippines Sea. Kasabi-sabi nga niya dyan, no comments eh. Pangalawa siya sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Pag in-interview siya tungkol sa nagkakagulong West Philippines Sea, ang sasagot niya, no comment. May utak ba yung Vice Presidente natin na yan? Pagkatapos iniidolo pa ninyo. Mag-isip-isip na ang utak ninyo kung iyan ay tamang maging Pangulo ng Pilipinas. Once again guys, i-comment ninyo ako. Sa mga nagpapalo sa akin, sa mga nag-share sa akin. Once again, thank you so much. Pambasang epi po.